Alright, welcome mga devs. So ngayon ay ituturo ko naman sa inyo paano tayo magpa-practice ng ating knowledge. So usually dito sa Learn Technology Today, more on coding tayo and actual project. So kailangan meron din tayong testing for our knowledge. Meron na ba tayong sapat na kaalaman? Kasi napakahalaga nito sa mga interviews, sa mga let's say mga exams no, na binibigay ng mga client and companies bago kayo ma-hire. So, meron tayo dito sa ating website. Punta lang kayo sa ating learntechnologytoday.com. And then, click nyo lang tong exam. Dito sa exam ay marami tayong mga available na mga certification exam. Pag naipasa nyo ito ay official examination para sa C#. Pag naipasa nyo yan ay makikita po yan ng client at ng inyong company na applyan na nakapasa kayo dyan, and you can share your sabihin na natin accomplishment o sabihin natin certification na naipasa nyo yan. Now, before coming to C# programming, meron niyang practice exam, no? At ang price niyan is 99 pesos lang. So, pwede po yung bayaran via GCash. Meron din tayong Java certification. So, pag naipasa niyo yan, ibig sabihin ay knowledgeable kayo at kaya ninyong mag-solve ng problem ng code sa Java. Okay? So, yan, meron din tayong HTML, meron din tayong Python at iba pa. So, marami pa po kayong makikita dyan. So, right now, ang una natin iti-take ay itong HTML Foundation Practice Exam. So, ito yung para sa mga web dev, no? O kaya kahit gusto nyo lang i-test kung kayo ay meron na bang sapat na knowledge at saka problem solving skills. So, i-click nyo lang yung view exam, and then dito makikita nyo yung details, no? Yan. So, dito ay mapapansin nyo yan, no? Ito yung price, 99. Then, passing score, 80%. Tapos, pwede kayong mamili, no? Kayo ang magsiset. Gusto nyo ba 20 questions lang per exam, 50? So, remember, ito ay practice lang, no? Yung 120, ito yung matagal na inaabot to na mahigit na 2 oras pag tinik nyo yan, ano? So, 2 minutes per question. Bakit ang taas ng minutes, no? It is because may coding problem dyan. So, mamaya-maya konti, papakita ko sa inyo yung ano yung laman niya. So, by access natin, kung kayo ay wala pang account, so mag-ano lang kayo dito, no? Mag-fill up lang kayo ng inyong username, then yung email nyo, lagay nyo dito, then password, kung ano yung gusto nyong password, then confirm password, then create account. So, pwede nyo siyang bayaran via GCash, Sendit, no? Ito yung price na babayaran nyo lang, 99 pesos. So, sige, proceed tayo dun sa mismong, yung mismong exam. Yan, so nakapag-login na ako, punta lang kayo sa dashboard nyo, no? Kung hindi nyo nakita to, start exam. So, punta lang kayo sa inyong dashboard. And then, hanapin nyo lang siya dito. Practice exam. Ayan. Okay? So, ayan. Makikita nyo dito. Ito yung practice exam. Ito, meron din akong JavaScript practice exam. So, ibig sabihin nito is unlimited exam. No? So, ito yung mga usual na ito yung makikita nyo. So, i-zoom ko na lang para kita nyo. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin dito ay na-take ko na. Na-take ko na yung mga nakaraang practice. So, ito. Ayan, no? 20 question. Sinet ko siya sa 20 question. And then, ngayon, mag-retake lang ako practice exam. Retake practice exam. So, ito yung mga tanong dito. Question 1 of 20. What is the best answer about this advanced HTML code? Ayan, so ito yung code, button on click alert high, click button. So ano daw yung the best answer? So choose the correct answer. Inline event handling works but usually less maintainable than external scripts. This is an invalid HTML. This creates a CSS rule. This creates a table. This disable JavaScript. So ano daw yung gagawin nito? So ano palagay nyo? Ano sagot dyan? So, inline event handling works but it's usually less maintainable than external script. So, nakalagay na kasi dyan yung inline, no? Inline. So, ito yung sagot dyan, letter A. So, tingnan natin yung what is the semantic purpose of this HTML element, section, sample, content, section. Ayan, no? So, ano daw yan? Ano daw ang niyan, no?
the arithmetic section of a content, a required foreign input, a table cell, a JavaScript function, a CSS selector. So, dito, nasa basic pa lang tayo nito, ha. Ayan, nasa easy mode. So, habang tumatagal yan, nagiging hard yan, no? And since mahaba to, no? Mahaba to, ikakat ko na lang muna yung video. Or gusto nyo ituloy natin? Kakat ko na lang muna. Yan, so andito na tayo sa question number 80 na, no? So, sabi dito, nasin ko na nga, magulo kasi pag meron. Ayan. Kung hindi nyo mabasa, lapit nyo lang sa screen nyo. Ayan. So, 19, what does this form-related HTML code indicate? Input type text only, read only. Okay, so ano ang sagot dito? A field table header, hindi naman yan. Hyperlink, hindi rin. Script loader, heading element, hindi. So, the field is visible but not editable. O, read only lang kasi. So, 20, no? Last, what is the correct interpretation of this HTML code? O, andali niyan. So, nasa beginner level tayo dito, no? Habang tumatagal, nagpa-practice kayo, ay napupunta yan sa hard. Ayan. So, sige, i-submit na natin. Practice exam. Ayan, so pumasa tayo 20 out of 20. Ayan, so dito makikita nyo rin explanation, no? Kung bakit siya tama or mali. Inline event explanation, inline event attributes can work but separating behavior into JavaScript. So ganyan siya, no? At of course, pwede nyo pa rin siya i-retake. So i-retake nyo lang siya na retake. So balik tayo sa dashboard. Try natin retake. Nagsimula ulit. So mapapansin nyo, meron tayong oras dito, no? Kapag umalis kayo dyan, yan, nagpunta kayo sa budgets, nagpunta kayo kung saan, nag-google kayo dyan. So pag bumalik kayo doon sa exam, saan ba yun? Dashboard. Bumalik kayo sa inyong exam, continue practice, maandar pa rin siya, no? So just in case hindi nyo sinagutan, tinapos nyo lang siya. Tingnan natin, tapusin lang natin, So, magiging 0 lahat yan, Yan, submit practice exam, okay. Ayan, so may status nyo failed. At, balik tayo sa dashboard. Doon ulit sa practice exam, makikita nyo yung inyong naging performance. Ayan, so unlimited, attempts used, 12 times ko na ginamit. Latest status failed. So, start practice natin. Dito, ngayon, makikita nyo, meron kayong selection dito kung ano yung gusto mong dami. No? So, kung ano yung pinakamataas mong score o ano yung latest mong update. So, pwede ka mamili dito. Okay? So, yung easy, advanced, at saka hard, kasama na dito yon. No? Marami tong question bank. Marami tong laman. So, once na tumaas ang score mo dito, pag pumunta ka ngayon doon sa ating exam, kinuha mo itong HTML certification, certification na yan. Pag tinik mo yan, meron ka lang 10 attempts. 10 beses ka lang. 160 minutes. Kung failed ka sa una, pwede ka pang sabihin natin, mag-try pa. No, pero ang suggestion ko ay mag-practice ka muna. Same lang naman ang question doon sa practice kaysa dito. At dito pala. At yun nga, pag naipasa mo to, you will have your, sabihin na natin, certificate na pumasa ka sa HTML certification exam dito sa Learn Technology Today. At kung mataas ang score mo, lalabas ka dito. So, pwede mong i-edit yan. Kung gusto mo ay real name mo ang lumabas, tunay mong pangalan, or yung iyong alias. Masaset nyo yun doon sa inyong profile. Kung gusto nyo, hindi kita ang pangalan nyo, alias ang lalabas dito. Kung gusto nyo naman, real name nyo, lalabas dito yan. So, ikaw yung top 50 na mga matataas ang score, lalabas dito. Since bago pa yung ating website, so isa pa lang, si Super Ryan, ako yan actually, na 100% ang score. Ayan. So, ganun lang, no, mga ka-devs. Gawin nyo to. So, last one, siguro para makita nyo, pwede siya sa cellphone. Okay? So, kung kayo nasa cellphone, install nyo lang to sa cellphone. Meron to kasing yung install part. No? So, i-ano nyo lang siya. Tingnan natin sa cellphone view.
O, 'di ba? Yan, para hindi, yan. So, pwede siya sa cellphone. Kaya anywhere, anytime, basta may internet kayo, pwede kayong sabihin na natin, pwede kayong mag-practice, no, sa inyong cellphone. Okay? So, ayan yon. Practice kayo ng practice kasi mahalaga yung knowledge din, no? At hindi yan kaya ng agentic AI, hindi yan kaya ni ChatGPT na sagutin ang question ng nag-i-interview sa inyo. No, lalo na kung face-to-face yung interview nyo, o kaya bigyan kayo ng exam, tapos nanonood sila, yung inyong interviewer, yung mga nasa office, nanonood sila sa exam mo, masasagot mo yung kanila exam. Okay, so yun lang mga ka-devs, matututo kayo using this practice exam at mura lang siya, 99 pesos. Alright, so magkita tayo ulit muli sa susunod. Bye-bye po.